tawag dito, maglabas daw ako ng mga audio ni Maui. Etong audio na to ni Maui, sinend niya to doon sa tao na nagbayad ng ticket niya papunta ng Hong Kong at papunta ng Davao for Kadayawan. Okay? Ito yung nagbibigay sa kanya ng pera, in-sponsoran siya. Matapang ka lang sa live, personal magkita tayo, tapang mo eh. Mayaman ka eh. Ba't hindi mo kaya harapin ang katulad ko? O maliit na vlogger. Ha? Matapang ka lang sa live. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng eksenang ito, pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, magbubungangaan tayo ng malala sa live. Kilala ko pagkatao mo na obserbahan kita. Ha? Pinakinggan ko ang mga pinagagawa mo sa Davao. Baka akala mo. Opinion mo yan. Opinion mo yan. Hindi para sa akin yung message na yun, ha? Para yun dun sa kaibigan ko. Ito, Ma'am Joey, no? Now that these people are being exposed, imagine na lang kung magtagumpay man ang ating movement and God help us that it will succeed. Ito rin ang mga same people that will ask for public position. At pag hindi na pagbigyan, yan din ang mga sisira. Tumpak ka yan, sir. Tama ka yan, sir. Gusto niya kasi magkita sila ni Ate V harapan, silang dalawa lang. Yung kaibigan ko, gusto niya magkita sila harapan. Hinahamon niya yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko na yun yung nagpamasahe sa kanya papuntang Hong Kong. Yun yung nagpamasahe sa kanya papuntang Davao. Yung sa Davao, siya yung nanghingi doon, ha? Siya yung nanghingi doon. Gusto kong pumunta ng Davao. Siya yung nanghingi doon. Ayan. Ganyan ang style niya. Pag may kailangan siya, maglalambing kung kunyari sa mga OFW na viewers. Ayan, ito. Personal, duwag, maliwanag. Duwag ka, kayo ng alaga mo. Nuknukan ka ng tuwag, matapang ka lang. Dalawa kasi ang bunganga mo, sa taas at sa baba. Eh talagang dalawa ang bunganga mo sa taas at sa baba. At least original. Hindi peke. Diba? Ayun, sabi ko nila. Diba sabi mo? Ito. Sino ba akong paraharapin mo? Ay, ibig sabihin, ninamata mo ko kasi mayaman ka. May mayaman doon nagla-live selling. Ha? Diyos ko, Day, pag-ahalata ka. Kung talagang mayaman ka, hindi ka magpapakita na sasama-sama ka sa mga vlogger. Mukhang tagahawak ka lang ng pera ng kung sino man. Tigilan mo ko, hindi ganyan ng mayaman. Wait, Ma'am Joey, yung sinasendan niya ng audio, yan yung nag-fund sa kanya for... Kayo nagpapanik, wala akong pinapangalanan, nag-uramentado kayo, nagwawala kayo sa galit. Ulol. Ayun. So, yung sinasabi niya, wala raw siyang pinapangalanan. May pinangalanan siya, okay? Naming a person doesn't have to be spelled out. If it can be derived with certainty that you are referring to me, you are already naming me. Ganon yun. Eh, meron na nagsabi doon, Jam Magno, hindi, 15th. Ano ba yung letter? Ano ba yung number 15 sa alphabet? O. J-O. Pagkatapos na Joey, hi. Tama yun. Conversation just before that. Tama na yun. Pagkatapos mo pa ako ng mga anong kababuyan mo sa kondom? Sasabihin mo, hindi ako? Sasabihin mo, wag akong mag-react? Ayan. So, ang dami niyan. So, ngayon, ganun yan, dinadawat-dawat niyan. Eh, nagla-live selling ka lang, mahirap ka. Wala namang sinasabi yung tao na mayaman siya or whatever. Kailangan niyang hiyain na nagla-live selling. So, yung nag-fund sa kanya, Ma'am Joey. Imagine yung nag-fund sa kanya papuntang Davao ba yun, Ma'am Joey, in Kadayawan? Davao at Hong Kong. O, tas gaganyanin niya? Just imagine ko anong klaseng tao yan. Kaya tama yon yung sabi kanina ni Mono na mas malaki ang laban natin next year, kaya kailangan natin dito maging maging bakal tayo. Kaya dapat once and for all papagpagin natin ng kalawang na sa ngayon pa lang yung mga kalawang mapagpag na natin para solid na bakal ang grupo pagdating ng ng malakasang laban. Ako si Plastic, hello. Hello, Joey, hi. Sorry, nakatulog talaga ako, sobra. Ayan. Napagod ako dito. Rin ako, ha? Thank you, Tita Banig. Maraming salamat. Sige, bye-bye. Ikaw ba yung Tita Banig na nagsasabing bababa? Ay, sorry. Tama si Tita Banig nagsabi, no? Ayun. Ayan. Anyway. So, sayang. Bababa sila. Sayang, actually, isa ako dun sa pinaparinggan ni Pebbles. Ako yung sinasabi niyang madam. Let's get straight to the point.
not ni Nanay Pebbles, ni Maui. Sobrang kasi kami ni Nanay P, wala na kaming, nagkausap-usap na kami niya nila Joey. Eto, yung mga pinopost niya, Maui, kung naririnig mo to, I'm sure nanonood ka nito or whatnot or nakikinig ka. Wag ganun. Di ba hinahamon mo pa ako na magkita tayo sa personal? Why? Bakit ka nabibigyan ng oras? Again, isa lang din yung sinabi ko sa'yo. Kasi sobrang, it's too much. Huwag mong sabihin na may post ka pa ulit na nasa iyo ang huling halakhak. Bakit? Nagsusorry ka? Talagang kailangan namin ng public apology. Why? Like me, private person ako kung ano-anong sinasabi mo, pati pagla-live selling ko ng negosyo ko, sinasabi mo. Wala naman din sasabing mayaman ako or whatnot. Sa'yo lahat ng galing yun. We will release it. Though, nire-respeto namin yung sinasabi, yung pagkakausap sa amin ni Maharlika, tsaka ni Cathy. Na, iisa lang ganyan, but you're too much. Ikaw nag-umpisa nito. Putang ina ka. Tapos magte-threat ka na may ilalabas ka. Ang alam ko baho mo. Pag hindi mo lang nailabas yan, I will lahat ng resources ko gagamitin ko for it. Hanggat hindi mo inaayos yung pag-post mo. Alam ni Joey at ng kung sinong ibang vloggers na ang tinutulungan ko. But hindi ko sinasabi, hindi ko niyayabang yan. Hindi kailangan sabihin. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, tulong tayo. Pero yung ikaw kasi humahawak ng pera ko, TV. Ng bayad sa akin. Oh my God, si Joey hindi po freeloader yan. Pag lumalabas kami yan, abroad or saan, may sarili yan, ayaw niya. Kasi better na itulong mo na lang sa iba kaysa sa kanya kasi kaya niya. May question ako, saglit lang, sandali lang. Si Maui ba scam? Straight to the point na question, scam ba siya? Kasi parang feeling ko ginagamit niya na lang ngayon yung Duterte para makakuha siya ng ng mga pera, tingin ko gano'n. racket siya. Tingin ko parang nag-hustle siya. Ako feeling ko baka, meron akong feeling na, na papebol siya, gano'n. Meron akong feeling na parang papebol siya. Masama yung ugali niya, siya, pero hindi ako ganun ka-sold kung scammer siya o hindi, ganyan. Ang ko lang siguro doon, dishonest. Dishonest. Yun yung sure ako, dishonest siya. Kasi nagkakalat siya ng kasinungalingan sa akin eh. Nagkakalat siya kasi mga ginagawa niya, hindi naman niya fully dinidisclose, ganun. Diba? Tapos gagamitan mo kami ng mga threat, pati yung mga condom na hindi ka naman alam, isasend mo sa akin. Anong sabi ko si Maui, hindi ko to alam to. Anong kinalaman nito? Oo. Tapos ang kapal pa ng mukha ni Maui doon. Kasi parang, baka tang-ina, pinatuloy kita doon sa bahay na tinitiran ko sa Davao. Free of charge. Yung nakita mo doon, di ba yung nakita mo doon na whatsoever, kasi yung kwarto na yun, hindi ko ginagamit yun eh. Ako si Plastic, doon siya natulog doon sa kwarto ko, yung hinihigan ko. Then yung other room na hindi ko ginagamit, doon nagtuloy si Maui. Parang, talaga? Pag-uusapan natin yung napansin mong condom doon na ginamit na pang first aid sa gout ni Rain? Pero hindi natin pag-uusapan dito yung pagkahampas lupa mo? Saka anyway, it's not a big deal. Ano bang problema niya? Putang ina naman, babae ka kung meron man. Wala na siyang pakialam doon. Kung ano man ang meron doon, pamamahay mo yun, tinutuluyan mo yun. Siya ang dapat mahiya. Gusto niya kayo i-embarrass. Kasi parang, yung condom kasi may water sa loob. Na parang siguro, gusto niya ang tawag dito? Virgin. Ganyan. Joey, saan ba yung condom na yun nakita? Na ginamit kay Rain? Sa kabilang room. Sa kabilang room, kasi actually, yung mga nanonood sa akin dito, nung nasa Davao ako, Kadayawan Festival, kasama ko si Rain. Naka-live pa ako noon, hinahatid namin si Rain pasakay ng taxi, papunta ng airport. Tapos pinatawagan pa nga namin yan, hindi sabihin mo na agad, kailangan mo ng para pagbaba mo ng taxi, na yung wheelchair mo, ganyan-ganyan. So, naka-live ako noon, nung hinatid pa namin si Rain sa taxi, ganyan. So anyway, siya, parang feeling niya, meron siyang bala, ganyan-ganyan. Sobrang bakas na bakas yung maliciousness eh.
Sobrang Yes, basa. yun eh. Yun. Tsaka yung, ang hindi ko gusto dun sa pinost niya. Ako talaga sabi ko sa inyo, isa ako dun sa pinopost niya. 'Di ba? Ang dami niyang threat yung mga gusto niyang ipamamahiya. You do it. Kaya sabi ko sa kanya sa usapan namin sa PM, kasi tinatawagan niya ako. Kasi talagang nagalit ako kasi ano na naman to, you started it kay Joey. Nagkwento sa akin si Joey early kahapon ng morning. Sobrang puyat na puyat ako kasi nga. Tapos when I saw it, ano na naman to, may padavaw-davaw ka, ganito, ganyan. Sobra na naman na. It's really too much. And my family was really, ano ba yan, tulong kayo ng tulong. Even my husband. Ayan, katutulong mo, ilang beses na yan. Tapos sasabihin mo, actually, meron din po ako mga friends kasi na, I will not take all the credit. May mga friends ako na lately tumutulong yan, previously dyan. Kasi talagang sabi ko, baka gusto niyo mag-pledge kasi, laban kasi tayo, ganyan. Sige, ganyan. Tapos sasabihin mo, baka humawak, hindi ako kakatulad mo, putang ina ka, kaya nga ako nagla-live selling, may negosyo ako, may butik ako, and what not. Kasi gusto kong tumulong ng pinagpapagura ng pawis ko. Do not fucking tell me, ilabas mo yung sinasabi mo, baho ko. Dahil pag hindi mo yan nilabas, sabi ko sa'yo, kakasuhan talaga kita. Kahit kinausap ako nila Maharlika at saka ni Kati B. Kasi po, FYI, matagal ko na pong kaibigan si Maharlika. At si Kati B, ayan, naging magkaibigan kami na matatapang na lumalaban. Alam nyo kung bakit si Joey at si Sas lang ang pinapanood ko at saka si Maharlika? Kasi sila lang yung may prinsipyo at hindi nagpapabayad. But then, ikaw hindi kita kilala, Maui. Nagpunta tayo ng Hong Kong. May nagsabi na isang vlogger sa akin. Nanghingi nga rin yun ng pasensya. Kasi, sabi, isama ka. Ako, nagtanong ako kay Maharlika. Sabi ko, sino ba to? Sabi niya, hindi. So, regardless, okay. Diba? Huwag mo rin sasabihin yung ibabalik mo yung kay Nanay Pebble. Si Nanay P, alam ni Joey yung stand ko dyan. Kasi hindi ako nakakalimot kung nagkaroon sa akin ng concern. Tapos yun, nag-usap kami ng maayos. Nanghingi ako ng pasensya kay Nanay Pebbles. Yung respeto ko, ganun. Tapos, bakit mo ibabalik? Tatakutin mo ko? Wala akong platform. But I can fight you head on. Alam ko nakikinig ka. My family is also here. Pinagigising ko kasi sorry Joey, talaga nakatulog ako. Sobrang pagod. Alam mo naman ako. Huwag mong inaano si Joey. Kasi si Joey, hindi yan nanghihingi. Hindi yan nagpapabayad. Ako nagkukusa. Kaming nagkukusa. Putang ina ka. Kanina pa ako galit na galit sa'yo. Joey, may nanghihingi ng link, may gustong pumasok. Ay, si Burdel. Ito si Burdel. Alam mo rin niya ni Maui eh. Ayun. Si Maui nakikiusap, please daw RSVP. No, Maui, nakikinig ka. Hindi ako pupunta dyan. Pag pumunta ako dyan, di ibig sabihin, tuloy na naman ang ligaya mo. Kuha ka na naman sa mga OFW. Di na. Joey, wait lang. Labas lang ako kasi mag-charge lang ako, no? Gamitin ko yung isang phone ko, ha? Sige. Ayun. Tsaka mahirap kasi doon, yung tayo kasi, katulad yan sasabihin, may mga nagpapadala nga, di ba, sa live stream natin. Akala naman nila, nakukuha ba natin kaagad yun? Hindi naman, di ba? Nagpapalawal tayo talaga. Tsaka, yung palawal na yun, hindi naman natin isinusumbat eh. Kasi gusto nating ibigay yun as tulong talaga sa mga sumusuporta din sa Duterte na hindi naman din kayang maglabas ng pera. Ang masakit doon, ikaw na malinis ang intention mo, itong kasama mo pala naiinggit sa'yo dahil sa'yo bumabagsak ngayon yung lahat ng tulong. Tapos ngayon, parang ngayon mawalan ka, sisirain ka niya sa below the belt na mga issue. Yun yung nakakagalit doon kasi hindi siya acceptable talaga. True. Alam niyo po,
hindi naman kami, sa atin ha, we really do not, tell na or told someone, oh, na ako tinutulungan ko to. Lahat tayo mga Pilipino, ganyan tayo eh. 'Di ba? Hindi mo sasabihin. Pero ang question ko lang ito sa inyo, sa mga nakikinig, kung ikaw binababoy ka na, tinulungan mo na, gaganyanin ka, ano po sa tingin niyo dapat naming maramdaman? Pag nag-react daw kasi guilty, yun ang laging sinasabi ng pagka may pinopost sila na blind item, pag nag-react ka, guilty ka, ganon. So which is hindi naman katanggap-tanggap sa atin. Syempre may pakiramdam tayo, nararamdaman natin yun. Ako pa ba yung guilty? Ako ay pinapadala. Mami, wag mo akong message sa wag mo akong message sa signal. Tandaan mo, hindi ako vlogger. Ang Joey. Ay, dito na si Berdel. Gamit pala niya yung ni Placido. Hello, Berdel. Hello? Ang Joey, si Placido to. Kasi Placido ka pa rin. Okay, hello Placido. Akala ko tulog ka dyan. Hindi, nandito ako sa bus. Nakasakay ako ng bus. Hi, Sir Placido. Hello. Ayun si Ma'am Yumi, kababayan ko yan. Nasaan si Berdel? Sabi nakakit daw siya eh. Baka ilanting mo na sa Maganda yung audio ng Placido. Hindi ka marinig. Nagme-message sa akin ngayon si Maui. Maui, kung nakikinig ka, kung gusto mong i-invite si Joey, invite mo. Hindi ako manager ni Joey. Mini-message niya ako, ini-invite ako para sa EDSA Friday group niya. Wag na. Pa-aresto mo pa ako dyan eh. Huwag kang pupunta. Kasi baka set up ka niya. Why are you messaging me na ganito? Well, sa totoo lang, di kita mapapatawad sa ginawa mo. Kasi ang pamilya ko talagang really fuming mad because of this. Tapos ikaw kung maka-arte ka, parang walang nangyari, no? Grabe. Hindi. Uy, yung mga post niya nitong huli, sabi niya, parang, ay naku, wala akong panahon para pag-aksaya ng panahon pa yung mga nang-aaway sa akin instead daw na magsama-sama na lang sa iisang Joey, guys, baba muna ako dahil nasa bus kasi ako, mahina signal ko pala. Sorry. Thank you. Okay. Thank you, Placido. So, yun nga, yung post niya na parang wala daw siyang panahon para, pag-aksayahan yung mga ganyang issue dahil nakafocus daw siya sa pag-support nga dun sa kanyang layunin. Parang, sino ba nagsimula, di ba? Parang, madaming tao ang nananahimik, ginulantang mo ng ganyang issue. Ngayon, nung pumalag yung ginagawan mo ng issue, bigla kang, oops, teka lang, wala akong panahon para dyan. Ano yun, di ba? Yun yung ugaling grabe. Ayun. Anyway, mabuti na lang nabalatan ang mga anay ng mga DDS, alisin ang bulok sa DDS vlogger, samang ninawala kay Maui. Nag-unfollow pa naman ako sa Tops Coalition page at kay Sir Placido, sabi ni Cheryl Hernandez. Ayun nga, kasi gawa siya ng kwento. Parang feeling ko, parang unang-una, kung kunwari meron silang away nila Placido nun at saka nila Verdel nun, is it all worth it na nagaganunin mo siya sa platform mo? Kaya yung sinasabi ko, ito si Maui, parang hindi talaga siya taga dito. Parang she doesn't belong here. Kasi kung talagang ang goal mo, focus na kay BBM, tingnan mo nga yung mga post mo. 60% of the time, parinig. Exactly. Ako naman, wala naman akong Joey, sa totoo lang, 'di ba? Kung anong ginagawa niya, whatsoever, sige, bahala ka. Ikaw yan eh. Pero yung idadamay mo na ako dito at kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa akin sa voice message, sandali lang. Who the fuck are you? Diba? Remember, I do not have a platform. Paano ko sasagot sa'yo? Kaya anong sagot ko sa'yo nung hinahamon mo ko na personal, magkita tayo, wala kang kasama, wala kang isasama, duwag ka ba? Ganyan ka, Maui? That low? Pinlay ko ate yung yung message niya tungkol doon sa kondom. Kung gaano ka ba ayun. Kung gaano ka ba lahura. Si Verdel nanghihingi ng link, Joey. Ayan, teka. Ayun, pakitin na natin si Verdel para makatulog na tayo.
Grabe. Sobra eh. Ang dami kong naging laban sa corporate world. Pero this is the very first time. Sabi ni Marian Zen, hindi naman kayo nasira kundi ang mga Duterte. Masisira po talaga ang mga Duterte kapag ang ano niya. May ganyan. May ganyan na anay. Masisira talaga. What is this number? Ay, yung ano ko? Okay. Meron ako sabihin yung mga DDS supporter na yan, mga sila nag-aaway-away. Pero hindi naman din nila alam na yung away na yun nanggagaling sa iisang tao lang din. Tsaka ramdam ko yung pinagdadaanan ni ako. Ano bang pangalan to? Ako ay hi ma'am, ako ay plastic. Ganun. Kasi yun po sinabi niya sa akin, ang plastic mo lulutang ka sa Maynila. Well, hindi ko sabi ko lang sa kanya, kung yan ang tingin mo sa akin, okay. Because I really do not want to go that low. Kasi hindi ko naman siya ganun kakilala eh. Ramdam ko yung mo dahil ako, ayan, alam nila Miss Joey yan, yung mother ko, tayo di ba pag gusto kasi natin tumulong sa isang politiko, ramdam natin yan at i-share natin yan sa family natin eh, di ba? So ngayon, yung family natin affected na sila whatever happened to you. Lalo na kung may mga basher na ganyan, nakatulad ni Maui. Siyempre, apektado sila na ikaw na ang tumutulong, ikaw pa yung napapasama. Sobra po. Buti sana kung, hindi naman, sorry ha, modesty aside, buti sana kung konting pera lang yung nilalabas mo eh. Kasi yun na lang yung way, that is the only way for you to help out. Kasi walang platform, ganito, magsasalita ka. So, etong mga to, yan katulad nila Joey, wala naman yung kinikita kung hindi pa tayo magsasubscribe or ano dyan sa YouTube. 'Di ba? And they're risking their lives. Sana man lang. May kinikita naman ako sa YouTube. Pero what I mean is, hindi naman, wala ka talaga yung talagang nagtatrabaho ka or what not, 'di ba? I mean, sa akin is, ito na lang yung way namin. Like ano ang name? Sorry, malabo yung mata ko. Yung kausap ko kanina. Yumi. Si Yumi. Na diba, ito na lang yung, this is the only way for us to help out. Tapos, babalahurain mo ko ng ganon? Kung ano-anong pinagsasabi mo sa akin? Sabi niya, paano na to, mga ka-DDS, pagpapiestahan na tayo ng kabila. Actually, ang pinagpapiestahan lang si Maui. At ang sinasabi nila, ganyan talaga si Maui. Yung basher ko na vlogger ni Trillanes at saka naging vlogger din ni BBM. Ano-ano nababash yun sa akin sa page ko. Maganda rin naman na nalalabas yan. Si Maui, nakasama ko yun sa Malacanang, balahura talaga yan. Maganda nang nalalabas yan para alam din ng mga tao at lalong-lalo na yung mga OFW na nagpapadala sa kanya na hindi siya kaisa. Kasi ang mahirap doon, yung lahat ng trust ng tao nasa kanya, pero hindi alam ng mga taong yun, tayong nandito sa loob, kayong mga nandyan sa loob na tumutulong, binibira niya ng sobra, di ba? Para mawala kayo, ganon? Oo. Tapos, ano ka, sasabihin mo na meron kang way ka. Sobra eh. Hindi ba nakakabit si Hindi nakakabit si Berdel? Di daw siya makapasok. Try ko yung link sa command. Di ako makapasok. Di daw siya makapasok eh. Ayan. Sobrang, well, sa mga nakakakilala po dito, yun, in terms of dito sa politics na to, na nakilala ko through Joey, maraming salamat po sa pagme-message na sa akin. Maraming salamat po. Pasensya na rin po kayo kasi minsan hindi na talaga kaya eh. Kung hindi na talaga kaya. Tao lang. Baka kung naging vlogger lang din po ako, baka puro pagbumura na lang din ang gagawin ko. Madam, sabi ko nga ako, New Year's... wala pong problemang mag-unite, Sir Ray. Wala pong problemang mag-unite. New Year's resolution ko, hindi na ako magmumura, sabi ko. Pero putang ina, di ba nakakaputang ina? Oo. But we have a common goal, ganyan-ganyan. Yun nga yung questionable dun eh. Yun ba talaga ang goal ni Maui? Parang hindi naman.
Yun ba Yeah. ang goal ni Kuya Ray? I don't think so. Ano, sabi ko nga, no words. No words. Marami kang sasabihin mo, mag-public apology raw ako para tantanan na nila ako. Tantanan ka namin? Bakit who started this fucking shit? So, Di ba sabi ikaw? ni ako si Plastic, di ba, parang wala ka namang gustong, wala kang in return talaga na inaasahan kasi wala kang nga talagang social media platform. So, para sa'yo, talagang wholeheartedly, tumutulong ka lang. Tapos, in return, Exactly. gaganyanin ka pa. Binlock ko na si Maui. Bababushit. Nangungulit siya, message siya ng message, pagbigyan ko daw siya, ganyan-ganyan, sa ENSA, ganyan-ganyan. Binlock ko na. Hindi na. Hindi mo nga kayang i-figure out yung mga katarantaduhang ginawa mo eh. Since you cannot figure out yung mga mali mong ginawa, you're gonna do it again. Maybe not to me, but to someone else. I am not going to join you in whatever. Why? Because kapag ganun, ay okay na, ay pwede na uling padalan si Maui ng pera. Hindi ko bibigay sa'yo yung, hindi ko bibigay sa'yo yung ganong premium. 'Di ba? Bahala ka, establish mo yung sarili mo, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng tama, you earn your stripe. So, para pagkatiwalaan ka uli ng mga OFW na ginatasan mo. Nagpapadala, oo. Tsaka sige, sabihin natin, after ng kung ano-anong sinasabi mo, to me and Joey, may mga, ka pa, na may pasasabugin ka, ilabas mo, you go ahead. Do you remember the things that you said to me in Davao? Yeah, what about it? Ano ba? Yung Davao? Oo, para maraming madamay. Gusto mo yon, Maui? Spill it. Bilis, para magkaalaman tayo dito kung sino totoong bayaran. Oo. And the mere fact na nagsasalita si Joey and ako, nandyan, kaharap si Kuyang Ibi, si Kuya Jun Abines, ng concernity out of you? Anong ginawa mo? Ngayon. Ang dami sinabi sa'yo, Joey, tapos invited ka sa Friday. Wow. Joke. True. Tsaka wala ko sa may family event ako. Wag mo kong i-message, Maui, na invite si Joey kasi hindi ako manager ni Joey. We are friends. Ayun. Hello, Mami Cha. Hello, good morning po. Good morning po. Ayun, Akala ko ito si Verdel. Si Verdel daw, hindi daw niya makita Hindi yung makaakyat. Oo. Anyways, nakachamba kakat ko lang. na to. I have to sleep na rin. Alam niyo na. Good night Chat. po. Ay, ayun pala, Miss Joey, hindi kita ma-chat dun sa page mo. Gagamitin ko yung personal account ko sa FB na lang pala in future. Para doon ako mag-ano. Same name na lang din naman. So, yun, nice meeting you. Ako si Plastic. Ayun. Ako naman din si Orokan. Ayun. Good night to all. Ayun. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you, Yumi, for joining. Ayan. Hello po, Mami Cha. Hello po. Gusto ko lang i-share na may nabasa ako na hindi ko lang maalala kung sino specifically. Ang sabi niya is meron daw magpapanggap na Duterte supporter tapos meron daw silang mga troll farm. So, at gagawa sila ng gulo. This week lang, last week lang po yun, gagawa sila ng gulo. And then, ang pumasok sa isip ko is si Miss Pebbles. Kasi panay siya, ilang weeks niya nang sinasabi na meron daw mga troll farms, yung DDS. And then, ang lagi niyang pinapahiwatig is si Miss Joey. So, baka ito na nga yung nabasa ko na gulo na pinapalabas nila na kumari is magulo tayo and then galing kay Miss Joey yung troll farm. Ako? Galing sa akin? Siguro parang gano'n. Kasi lagi kanyang pinaparinggan sa Facebook. Oo. Tapos 'di ba parang one time nagpa-games ka, tama ba, na parang sa first ayun, naabutan ko yun sa isip ko, si Miss Joey yun, nagpa-games, nabanggit niya yun. Tinitira na naman ito si Miss Joey. Kasi sila wala silang pera, mga hampas lupa kasi sila. Parang pansin ko is parang ginagamit lang nila yung inis ng tao para pampataas ng engagement para sa accounts nila. And then, ang napansin ko is parang pabida sila. And then, parang pag nasasapawan na sila is, sasamay loob, gagawa ng eksena. Ano yun?
Yun po. Ang yaman ni Joey para magkaroon ng trophy. Naalala ko yung wala akong premium sa YouTube. Pero yeah, paulit-ulit lang. Tapos panay sabi na, may resibo. Pero wala namang pinapakita. Buti naman walang maipakita. Yun lang po. Joey, umakyat ba siya kanina? Hindi. O, pwede ka namang umakyat, Maui, kung gusto mo. To be fair. Total, you were listening naman eh. Kung gusto mo umakyat, let us know. Correct. Umakyat na lang siya. Ayun. Sabi ni Verdel, basta ma'am kung kailangan durugin yung bakla na yan gamit ang batas, titindigan ko yan. Ayun. Kasi grabe yung ginawa ni Maui kay Verdel eh. Oo, grabe yun. Kasi syempre, yung mga kagaya ni Placido at saka nila Verdel na organizer, ang kanilang puhunan, reputation eh. Diba? Reputation yung puhunan eh. Tapos gagawan siya ng mga ganon-ganon na kwento. Diba? Kasi, eto ha, syempre, sa mga circle ng DDS, allergic yung mga yan kay Senator Amy. Diba? Allergic yung mga kay Senator Amy. So, tapos gagawa niya ng kwento ng gano'n si Verdel at saka si Placido. Ganyan. Buti ba sana kung totoo? Eh, kaso nga lang, hindi naman kasi totoo. Diba? Tsaka don't give us this strategy na bigla ka magme-message asking Joey and messaging me kung pwede siyang mag-join or meron kang mga post na nagsosorry ka but then, for me this is my opinion, so sarcastic. Hindi niya kasi gets kung sarcasm ba yun or ano. Diba? Well, actually, it's not our problem. It's not my problem eh. Diba? At saka huwag mo akong tinatakot-takot sa kung anong pinagsasabi mo sa akin sa voicemail. Sabi ko sa'yo, head-on tayo dito sa live eh. Maglalabas ka ng baho pagkatapos yung pala condom na ginamit sa first aid sa Oo, tapos yung mga plastic daw ako, pina-plastic daw. Kaya tayo mga ganyan, plastikan. Well, hindi nyo alam yung dynamics namin ni Joey. Paano kami magbardagulan yan? In real life. Oo. Diba? Ano po bang masama sa condom? Wala namang masama sa condom, di ba? Safe nga yun, di ba? Responsible, actually. Maano talaga to si Mom. Ganun. Kaso nga lang kasi, ang concern kasi dun ni Rin, it is something that is very private sana. Na parang, post pa, bakit niya, ano pa, tapos, hindi naman sa akin. Kumbaga siya naman yun. Hindi naman siya kasama sa usapan. O pagkatapos na brotot pa si Rin. So, syempre si Rin, napilitan siya mag-explain, di ba? Oo, Maui posted it kasi. So, diba? Very personal naman yun. Kung ano man yung nakita niya doon. For whatever reason, di ba? Ano? Ako nga hindi ko alam yung Joey. Paano niya ba nakita yun? Ano yun, sa kwarto? Sa room ni Rain? Oo, dun sa kabilang kwarto. Nakaano siya, nasa ilalim siya ng couch. Kasi nga, pagka tinatago niya, nilalagay niya dun sa gilid ng couch. Ayun. Sabi ni, pointless tong ginagawa niyo, parang it's all about you. Tama! It's all about me talaga! And it's all about you, sir, whoever, ma'am. Diyos me. It's easier, ito mga nagko-comment na ganito. Oo, and me too. Itong mga nagko-comment na ganito kasi hindi ginawa sa kanila. Kaya it's easier for them to make a comment like that. Ayun. Nagyayabang na may abogado siya tapos nung isasalang na yung demanda, nag-uusap din sa abogado, makipagkita sila at ingratong bakla, sabi ni Verdel. Ayun. Anyway, ayan. Siya, alas 3 na tayo matulog na. And sayang na, late ako ng gising. Oo nga eh. Okay na rin yun, te, para wala ka na rin masyadong masabi. Alam mo naman. Thank you po. Good night po. Oo. Mami Cha, meron ka pang gustong meron ka pang gustong sabihin before tayo mag-live? Masasabi ko lang po na hindi basta-basta maniniwala yung mga viewers ni Miss Joey kay Maui kasi matatalino mga tao dito. Yun lang. True. Ayun. Sabi ko nga, kung ako, pwede ko naman siyang hindi pansinin ulit. Kasi ko lang iniisip ko, bakit ako laging tina-target? Tinarget ako ni Pebbles, tapos tinarget ako ni Maui. Kapag hindi ako nagsalita dito kay Maui, there's going to be another one who's going to do this to me. So, kailangan ko magsalita dito kasi otherwise, kasi sa totoo lang, pasensyoso ako, ang daming nambaba sa akin, hindi ko talaga pinapansin. At kapag feeling ko, hindi naman worth yung time. But this one is too much. This one is too much. Tapos, parang,
alam mo, busit na nga ako sa'yo, pagkatapos didiktahan mo pa ako sa gagawin ko. Sino ka? Diba? Gusto mo pa ako papuntahin para mag-marshal doon sa rally na hindi ko didiktahan. Parang tama lang. Ayun. Anyway, ayun lang. Ma'am, isang round pa. Hindi, okay na yun. Okay na yun. It's just today, yun lang. That's it, Pansit. Siguro, hindi ko alam bukas makakapag-live ako. 24 na today. So, 25 na bukas. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Enjoy your Christmas and maraming salamat. And sa totoo lang, gusto ko ring mag-thank you. I also would like to take this opportunity na magpasalamat. Kasi, hindi ako nag-boost. Hindi ako sa totoo lang, simple lang talaga yung simple lang talaga ako. Sobrang simple lang talaga ako. At sobrang na-appreciate ko na nung nangyari yung mga ganito na pinaparinggan ako, inaano ko, ganyan. Tapos nakikita ko na may mga nagtatanggol sa akin. Baka maiyak pa tayo. Siyempre. Diba? Parang deserve mo to kasi, Joey. You deserve it. Not for anything else. Ang labanan niya, gaya ko kayong tayuan, mga putang ina nyo. Pero kasi parang putang ina, manggagaling talaga sa kampi mo. Oo. Yun ang pinakamasakit din. Yung nakikita ko na mga nandiyan na nagtatanggol, na nagme-message sa akin. Tapos yung iba, nagmamakaawa na, please, Joey, wag mong patulan, wag kang mag-alala, kami ng bahala dyan. Na-appreciate ko talaga yun, sobrang na-appreciate ko talaga. So, mahal ko kayo mga followers ko, mahal ko kayo na sumasama sa akin makipagkwentuhan, sumasama sa akin na makinig, sumasama sa akin on everything, na inaano nyo ang tawag dito na nauunawaan nyo kung saan ako nanggagaling, na-appreciate ko talaga yun. Hindi ako nagbibilang ng followers. Hindi naman talaga ako nagbibilang ng followers. Ang mga live ko, lagi kong sinusukat sa kung gaano kaganda yung usapan natin. So, ibig sabihin lang ng Miss Joey, effective ka talaga. Kaya ikaw yung tinitira nila. Siguro. Hindi naman ako yung pinakamagaling dito, hindi naman ako yung pinakamatalino eh. Sabi nga ni Maui, hindi naman magaling magsulat. Totoo naman yun, hindi naman talaga ako magaling magsulat. It really, for me to really write well, I really have to fix my brain. Kasi may something wrong talaga sa motor skills, ganyan. So yun, sa writing, yung coordination ba, ganun. So, ayun. So, na-appreciate ko yung mga nagme-message sa akin, tsaka yung mga nakakita nga ng ganyan. Tsaka yung mga mas nasasaktan pa kaysa sa akin pagka kinakawawa ako. Ayun, diba? Sobrang na-appreciate ko kayo. At tsaka syempre, na-appreciate ko kayo ng mga kapatid ko, ng mga, kasi syempre, diba, parang, binibigay mo yung sarili mo eh. Tapos, syempre, wala ka namang makukuha talagang kapalit dyan. Ayun. So, thank you lang din sa mga naniniwala at saka sa mga who would really have faith in me. Ayun. Kaya ako naman 'to ginagawa kasi nandiyan kayo eh. Ayun. So, salamat. Masakit talaga. Masakit. Like, again, 'di ba? Yung ikaw na tumutulong ka, napoprotekta ka sa bayan, sa mga lumalaban na mouthpiece. Tapos ganyan. Especially, naintindihan kita talaga, Joey, kaya nung nakita ko yun, talaga galit na galit ako, alam mo naman. To the highest level yung galit ko. Kasi, too much na. Parang, wait lang. Hindi dapat nanggagaling sa inyo. Magkakakampi tayo dito, eh. Anong problema? Wala namang makikialam sa amin ni Maui. Kung hindi ko sasalagin yung putang inang yan, wala namang makikialam sa amin, eh. Wala namang sasaway kay Maui na iba. Oo. Diba? Ano sasawayin kay Maui na iba? Not unless tatayuan ko siya. Oo, tsaka Joey, ang masakit din sa akin, ma-add ko lang tumutulong ako ng pure eh. Diba? Alam mo akong anong advocacy ko, tumutulong din ako ng pure. Sino rin ang tutulong sa inyo, diba? Kaya, para gumanon ka, sandali lang. Merry Christmas po sa inyong lahat.
Supportahan na lang po natin si Joey at sila sila Marlica, sila Kati B, kung sino yung lumalaban ng totoo, na walang, hindi binabayaran, nang hindi nang gugulo. Si Crisette yan, pinapalo ko lang kasi natatalinuhan ako eh.